Part 3 na nga mga kalitar ng ating gawaan at samahan nyo na naman ako sa 3 minuto at mahigit na ating gawaan. Kita nyo naman mga kalitar nung nakaraan tayo natapos magpabalat at may kakulangan pa nga ay di tayo gagawa nga ng sumba. Ay ano ba nga ang sumba? Ay di sa madalit sabi, ito'y paingay ng ating mga ginagawang saranggola. Ngayon nga lang huli makakapagsundo ng gawaan at talagang huli ni sa amin ay laging nag-uulan. Ngayon lang gumanda ang panahon. Ay ano ba nga ho ang kailangan? Ang kailangan mo lang naman din ay makunat na kawayan. Hindi pwedeng gumamit ng gataw o kaya ng mga kawayang napakadaling mabalay. Sa pagkakayas nga na rin para ka rin nagawa ng baskagan, magkabilang dulo ay iyong kakayasan, paliliitin lang natin ang papagayaan. At yung gitna lang din ang tuong hindi pa kakabawasan. Dapat medyo matigas ang gitna, dulo lang ang malambot. Aring ang film strip na ay hindi basta-basta ikinakabite, hindi naman pwedeng ikabit ng garan kalapad at talagang hindi naman tutunaw. Kailangan na rin gupitay. Kailangan alisin yung butas-butas na gilid para ating mapakitay. Di natin nga naitali yung isa, ito yung kabila naman, itatali din natin para magbangkong nagayaan at mapatulog natin. Noong una-una talaga mga kalitar, ang ginagamit ko talaga din sa ating paggagawa ng sumba ay sako laang at napakatinis din naman ng tunog noon. O kaya iyang bule, kasi maliwag-liwag lang ang gawain. Hindi ayun na nga't nabuo na natin yung sumba, ay di ikakabit na natin ngayon na ray, din sa ating saranggola. Mga kalitar, bago mismong ikabite, ay di lalagyan muna rin ng hagtang para kung sakaling maputol na rin ating film stripe, ay hindi papalo yung ating sumba sa pinakabaskaga ng ating saranggola. Yun kasi mga kalitar ang madalas na sanhay kapag nag-iikot yung papagayaw, napuputol yung sumba at gumagaruto yung bawig na sumba sa baskaga ng ating papagayaw, ay di nag-iikaw, nawawala sa timpla yung papagayaw. Saka kung kayo naman magtatali ng sumba, din sa pinakapatindig, ay inyong titibay-tibayan at pag ripakalog-kalog, ay di papakawag-kawag din ang inyong papagayaw. Gusto mo mapatibay ang iyong pagkakatali, ay gagamit ka lagi na shoeblow. Babaran mo ng shoeblow at talagang titigas yan at napakatibay. Nilagyan ko na nga rin din yung mga kalitar ng hagtang para hindi magpakawag-kawag o magpakalog-kalog. Ay napakaganda nga ng hangin at ari ating mamay matitesting na. At ari pa ang pinaka-importante, kailangan na rin ng papagayaw. Kapag ari wala na rin, ay hindi lilipad ang inyong mga papagayaw, ang parisukat. Aring parisukat na aray, din itinatali mga kalitar yung tansay para ating mahawakan at ating mapalipad. Gumamit na nga rin ako din ng katol para mabutas natin ang ating pabalat. Sa mga nagtatanong nga pala rin yan sa comment section, at napansin kong marami nagtatanong na kung ano ba ang ating pabalat na gamit, aruhi plastic lamang, aruhi pinabibili sa mga palipalingke. Sa tindahan ng mga disposable na plato at ng baso, doon marami. At arin na nga na, at atin ikabit na yung parisukat. Bago natin naritalang, siyempre atin munang titimplahin ng kaunti para siguradong lilipad at hindi na tayo mahirapan o magpapababa pa yung saranggola natin kapag naitaas na natin. Sa gayon yung pagsasalya ay nalalaman natin kung upo baga o sulo yung ating papagayaw. Ay di nabuo na nga natin lahat ay di mag-aantay na lang tayo ng hangin, saka natin na rin paliliparin. Abangan nyo na lang.